Okay, so good evening, everyone. Welcome to the next episode of my podcast here at Tech Tribe. So tonight, I am here with a kasamahan ko sa society, di ba? ICPEP. I don't know if he is still member of the ICPEP, but I am sure that he was part before no sa ICPEP SE. Siguro, Opo, opo. no, lifetime member o paano na regular member. Ano po, sa Andrew University lang po, hindi pa po sa ICPEP, hindi pa Okay. siya lifetime. Okay, so anyway, without further ado, let me introduce you to Engineer Dennis Ivan Chavez of Fresco Renovations. No? So, good evening, Engineer Chavez. Good evening po, engineer. Thank you for having me on your show. Iyon. So, a little bit of background. No? So, si Engineer Dennis kasi is, nakita ko siya nung 2 years ago, a year ago. Kasi I was also a part-time lecturer here at Western University Philippines here in Central Luzon. So last year, I was able to panel no, a certain groups of graduating students of computer engineering. So during those panel discussions or nagde-defend yung mga estudyante, nakita ko din yung time noon, yung kay Engineer Chavez, yung sa agriculture part, yung ang nakakuha sa akin nung ang catch sa akin noon is yung one-man thesis. Ayan, yung one-man thesis, di ba? Opo, So, opo. aside from that, tinignan ko kung ano yung kanyang title, kanyang thesis. So, it is somehow similar dun sa isang estudyante namin. However, sa ano siya, nag-focus naman siya sa aquaculture yata. I don't know the exact term. But the idea there is that yung dumi ng tilapia, pag nandun na sa may bottom na aquarium, serves as a fertilizer doon sa kanyang a vertical, parang ano din siya, lettuce, parang ganun. So yung time na yon nakita ko si Engineer Chavez. So, tonight, napakaswerte natin. Kasama natin isa sa magigilas na engineer ng ICPEP, no? I'm proud member of ICPEP and hopefully maging member din si Engineer Chavez. So, good evening, sir. Will you please share with us your background and your journey? Opo. So, yung una po regarding yung one-man thesis. So, yung story po actually is nag-delay po ako ng 1 year just to really push the thesis. So, yun po. Actually, nag-start po kasi yung journey is siguro sa subconscious ko. Like, recently noon, while naglinis ako ng kwarto, may mga papers, documents ako nakita. And during actually first year ko, nag-try pala ako apply ng agriculture na course. And may offer na po ata sa school. Then, ngayon ko lang, hindi ko siya nakalimutan ko na, hindi ko na-realize na nag-try pala ako. Then, also yung mga projects ko nung high school, like yung mga investigatory projects, mga research projects, is related to agriculture. So, parang na-realize ko na somehow, agriculture has been in my subconscious all along. Then, tsaka, nag-computer engineering lang ako kasi addict ako sa computers, mahilig ako sa tech. Then, may senior din po kasi kami sa high school no na nag-dive siya into cybersecurity na field. And shout out Kuya Dan, Engineer Dan, and he was able to hack into multiple companies. Ato po kasi siya, white hat hacker. Then na-inspire ako. So na-hack niya yung Microsoft, Alibaba, mga ganyan, mga large companies. So na-inspire ako. Pero pagpasok ng college is parang siyang lonely in a way na wala po akong like I don't wanna down my classmates, pero wala po akong like nakitang classmates na like-minded, like sa mga kilig ko kasi parang in a way weirdo ako noon, like parang lonely mo siya na journey. So pagdating po ng pandemic is 'di ba malaki yung time natin, like lots of free time. So parang na-explore ko yung idea na combining agriculture tsaka yung course ko na computer engineering. So ni-recruit ko yung mga classmates ko from high school who are taking agriculture. So, nag-collab kami, agriculture sa engineering. And first milestone namin is
ay yung first major milestone is nakakuha kami ng grant from DA. Okay lang po i-shoutout yung program nila. So yeah, for Yeah, Eduan, sige lang, sige lang. nakakuha po kami noon ng malaki-laki rin, 100K, as a startup grant for young farmers. So if you are computer engineering din na into agriculture, or you're into agriculture, if you are 18 to 30 years old, makakuha po kayo ng grant from Department of Agriculture for 100K. And yun po yung like, doon kami nag-start ng pivot into agritech. So, una kasi yung ginagawa po namin is like, we grow vegetables on our rooftop and we sell it to local food businesses. So, yeah, nag-pivot kami into agritech. And po, challenging po as a student startup, no, is yung time po talaga and tsaka yung budget. Kasi, yung time na parang, kasi nag-delay ako ng 1 year. So, yung mga co-founder ko na agriculture is, parang nag-graduate na sila, mag-prepare sila for board exam. And dun po talaga yung like, pag graduation na or pag board exam, yung team talaga is like, watak-watak na. So, napaka-challenging po. And, and for siguro for a long time din is I work on Fresco as a one-man din na startup. And parang kasi busy na nga lahat. And ayun po, I decided to align the startup, align yung academics and yung thesis. So in a way, parang siyang culmination of what I have learned in school and culmination of my interests. So ayun po, that's why ginawa ko talaga na 1 year yung thesis para siya. And because of that, no, I did not regret my decision kasi yung video ko po, yung somewhat viral is yeah, it made our, it gave visibility sa startup namin. So ayun po. Long story. Ito kayo na-mention mo, no? Bakit mo nasabing nawiwirduhan ka? Nawiwirduhan ka sa Yeah. mo? Or feeling mo lonely ka? Yeah, Nung kasi nag-engineering ka? Kasi like, when I talk about yung my interest, yung kanyan, is wala pong makaka-relate or wala pong, wala po akong Wala ka-vibe. kang frequency. Yeah. Then, yung nangyayari po is, I seek mga outside na so I join mga organizations like, I'm also into films, so sumali po ako ng film club. Then also, parang naghanap talaga ako ng ways, no, para, para ma-align yung mga gusto ko. So, na-discover ko yung yung DevCon. So, nag-join ako ng DevCon sa Cagayan. Then, yeah, I joined mga competitions. And that's where I also met with like-minded people na outside sa course. So, yun po, parang, yeah, I really, took the steps to, para mag-align yung mga gusto. And because of them, because I got exposed to these people din, is parang, it shaped me din. Yan po. Alam mo, engineer, I think we have that same path na before. Kasi nung nag-aaral ako, though meron naman din ako ibang mga kaswela na somehow we can consider them as ourselves as, I think, unique. Unique in such a way na when sometimes we have ideas na hindi madaling mag-gets ng ibang tao, yung bang out of nowhere, meron tayong may isip na ganito, tapos wala tayong pagkwentuhan kasi iba yung naisip natin. And then suddenly, meron tayong mga klase, no? Sa amin, no? Sa engineering, sa atin. Pagka meron kang nakausap na ganito, ay, may naisip ko parang ganito, ba't hindi natin gawin? Tapos, nagkita kayo agad, nagkaroon kayo ng same frequency, nagkatagpo kayo, parang, ay, buti na may nakaintindi sa akin. Parang ganun, di ba? Hindi ka tulad sa ibang kasama na hindi nakakagets. Ang weird. Ayun nga, masabi mo nga, ang weird naman, ba't ganito mag-isip to? Parang, sa mga hindi nakakaintindi, parang sabi, nababaliw ba to? Ba't naman ginisip nito, di ba? Pero in reality, pag may nakausap kang same frequency, ayan o, pwede talaga. Kailangan lang talaga ng tamang kasama para makapag-produce kayo ng magandang output. No? So, na-experience ko rin yan. So, kami, nung nag-aaral ako, so, just like you, na-extend din ako sa taon eh.
Hindi naman ako, I don't know kung sa inyo, 4 years na ng computer engineering. Oh, 5 Oh, ako nagtapos, 5 years. 5 years ka. Pero ako, nung nag-enroll ako ng engineering, 5 years ang computer engineering, tapos plus 1. So, 6 years ako nag-aaral ng engineering. Oo. So, may mga naiwan din akong like-minded people na kung hindi siguro ko sila nakasama, baka ako lang din mag-isa. Mm. Pero buti na lang nga, meron din mga weirdo na katulad ko, nakasama ko sa thesis, nakasama ko sa Cisco, sa SAD, Oo. diba? System Analysis and Design. Nagkakatagpo-tagpo rin naman kami. Oo. So, Pero I think yun ang something similar siguro sa karamihan din ng engineers. They consider themselves as weirdo, pero in reality, hindi naman talaga weirdo, kailangan lang talaga ng same frequency. siguro din po is factor din yung ano, yung pagka-introvert ko. Pero Yeah, ngayon, ngayon is siguro nabawas-bawasan na kasi I also have my regrets na during that time sa college, parang I should have been the one to take the step to lead siguro, to influence others, no. So hindi ko po nagawa kasi nga introverted ako, parang wala pa akong masyadong care about other people, ganyan. Just now is ngayon ko lang nakita yung value ng community. Siguro na if na-imagine ko ba if like siguro if na-influence ko yung mga kaklase ko, mas masaya yung journey ba. Kasi parang lonely kasi nga introverted nga ako, hindi ko parang yun yung regrets ko po during my undergrad. So I should have been the one to lead, ganyan. So that's why ngayon is I'm all into leading communities and talking to people, solving the problem together, ganyan. Alam mo, engineer, tingin ko, based on my nababasa, ang introvert daw, napaka-talkative niyan. Depende lang sa kasama niya. Diba? Ako kasi, ako rin, nung nag-take ako ng MBTI, introvert din ang ano ko. Ay, NTJ nga ako eh. Ay, ikaw ba? Ano po ako? INFP. So, medyo feeling and judging ka, di ba? So, based on emotions, doon ka nag-take ng judgment. Parang ganun, di ba? Ako more on thinking. Yan, di ba? Anyway, both words naman is introvert. But yung sinasabi mo, I think na yun nga, hindi ka magsalita. Nakadepende yan kasi sa mga kasama mo talaga. Tulad tayo, we are both introverts. Parang kasi natin mag-usap. Kasi magka-frequency tayo, alam natin yung ganitong nangyayari, alam natin yung napagdaanan. So I think talagang sa mga kasama lang din natin yan. So ngayon, you're improving yourself, di ba? Na I think that's part of as a tech lead or founder, you have to build your network, you have to build your community. That's why you yourself talagang i-push mo. Po. 'Di ba? And actually po is may dilemma rin ako, sabi nila na daw like you move silently daw, parang ganyan. Pero if especially yung po kasi namin yung sa agriculture, yung product po kasi na dinedevelop namin is more into community. So like I really go out of my way to like connect really with people. And actually yung po ako while we join mga competitions, like seryoso na talaga na startup na hindi na siya contest. Parang people have this judgment ba na, uy, anong grade ka na? Like that time is graduate na po ako. Uy, anong to, projects, high school. So like yung pagtingin po nila sa akin is lang, like high school lang, na that time knowing ba na I'm dead serious on working on this startup, ganyan. So parang nakita ko yung value ng talaga yung pag-communicate, then yung pero ngayon is naiba naman po siya. Parang goal ko na is maging genuine. So ganyan, bahala na hindi na siya like kasi makikita mo talaga i-forced yung yung pagsasalita, then yung persona na pinapalabas. Parang po siya, yun. Sorry na, wala po ako sa question. Hindi, okay lang. Kasi, din yan eh, I think, talking is being, nade-develop yan. Hindi naman kasi one night, yan eh. Diba? So, I think, since you are the tech lead or the founder, I think, kailangan mo pa rin talaga ma-develop yan.
No? Pero yung sinasabi mo kanina na parang, ay, high schooler ba to? Anong ginagawa mo dito? I think that's your edge eh. Di ba? Yung Edge mo huli yan. ginawa kong edge. Oo. Di ba kasi kung gano'n ang treatment nila sa'yo, pero nung nag-pitch ka, Deliver, yeah. nung nag-deliver ka, ay, Oo. high school graduate ba to? High school student ba to? Di Oo. ba? Opo. Nabigla sila doon. And that's your advantage. Opo. Di ba? Ano nangyari after nun? So actually po, parang yun, parang ginawa ko siyang edge na, uy, parang ang bata, yung pagtingin sa akin is bata, pero pag, pag-execute is hindi naman. Parang in a way, para siyang, may psychological effect po na, if mababa yung pagtingin mo, then yun pala nag-deliver, parang ano siya ba, like, it puts you at the, parang ganyan, parang nag-jump yung ano. So compared sa mataas yung tingin sa kanila at first, then ma-fail yung expectation. So parang mas ano siya. Ginawa ko siyang edge po, yun. Mm-mm. And So, also mas support, mas ano po siya, like mas yung mga, especially mga oldies is mas ano yung support nila. Uy, ang bata-bata mo pa, sige go lang ng go. So yun po yung nangyari. I think correct din sila. Habang bata ka, Oo. push lang ng push. Oo. Mahirap naman kasi yung bandang medyo tumatanda-tanda ka na, eh may regrets ka sa buhay, di ba? Oo. Tsaka Diba? wala nang energy. Wala nang energy, di ba? So ito, nabanggit mo kanina yung 100K grant from Oo. DA. Anong ginawa mo dun? So ang ginawa po namin noon is bumili kami ng 3D printer. So mas na polish namin yung prototype namin. Tsaka we also made some improvements sa aming urban rooftop farm po. So yung plan po kasi namin is kasi sa agritech po, to see is to believe. So kailangan mo talaga magawa yung hardware, ma-deploy siya, makita mo mag-improve yung yields. Compared sa software po na easily very scalable. So gawa ka ng software, then you can sell it bala sa US, but because it's in the internet. So yung challenge po kasi sa agriculture sa Philippines is una, the aging farmer population. So matanda na po talaga yung farmers natin. So hindi po sila talaga mahirap sa kanila mag-adapt sa technology. Kasi nga may edad na sila, parang hindi sila techie. So ikalawa po is yung economic status ng So according to the PSA, Philippine Statistics Authority, is farmers and fishermen are among the poorest in the country. So, if mag-invest po sila sa technology, like costly na. So hindi na po siya like, economically viable for them. And lastly po is scalability. So kaunti lang po yung farmers natin, and just this year lang, I think we've lost 1.6 million people in the agriculture and aquaculture na workforce. So yeah, if i-commercialize yung tech, siguro yung mga adapters, yung mga big companies lang siguro, yung mga commercial farms. So hindi po natin mata-target yung smallholder farms. Kasi po 90% of the farms in the country are smallholder. So yun po yung goal natin na matulungan. So kaya ngayon is na hindi po kasi yung 100K na grant po is may next stage pa kasi doon, which is yung regional level. Nalo lang kami sa provincial level. So sa regional level po is, for anyone out there then, is 300K. Then for the national level is 500K. So running total of siguro mga almost 1 million. And also po, after, di ba, magbigay si DA ng grant, if maka-ROI po kayo within a year, pwede po kayo ma-qualify sa upskill program. So para siyang upgrade sa yung Young Farmers Challenge. So sa regional level na po kayo diretso doon. So mananalo po kayo ng 300K din, tsaka 500K din. So malaki po talaga yung overall na makukuha mo if like mapapasok mo yung national level sa Young Farmers Challenge at saka yung upscale. So yun po. Na-promote ko rin yun. So dito kasi sa amin, I don't know if you know kung saan ko nakatira. I am from Central Luzon, Nueva Ecija. So basically, here in Central Luzon is an agricultural area din. Opo. And also here in Palayan City, kung saan ako nakatira, from the word Palayan meaning rice field. So I think 80% of our land area here in Palayan City is agriculture.
Mm. And the remaining percentage is residential, commercial, industrial. So we have here a vast amount of agriculture. However, I think hindi nila ganun nakagagrasp pa yung Oo, technology. yun po yung So mahirap. meron silang vertical farming, Oo. pero hindi sila katulad nung ginawa mo na merong IoT device, may cloud, Mm. may mga iba't ibang sensors yun para automatically it will produce nutrients sa mga soil, no? Itong figure na farmers, basta mo na ko itong 1.6 million farmers in agriculture, aquaculture ang nawala. Yeah, within the previous year, within 1 year po. As in, natsugi, ganun ba? Ano po, like, nag-stop sila. Nag-stop Yeah, sa, naganap ng ibang livelihood kasi hindi na po talaga mahirap, hindi po siya sustainable. Kaya yun din po siguro yung factor din na palagi tayo nag-i-import kasi wala nang yes, wala nang food producers, no, in a way. So actually maraming factors din po sa pag nag-import. Isang factor din po is like ano po ako nalaman na may cases na kasi sa Mindanao din po, sa Bukidnon especially, it's also a food basket. So may cases po na mas mahal pa magdala ng products from Mindanao to Luzon or back and forth compared sa China or Vietnam na magdala ng products sa Philippines. So, parang mas mahal pa mag-move ng products around the country compared sa from China to Vietnam inside our country. Kaya po marami nag-i-import kasi mas mura mag-import. Bakit? Saan galing yung ano na yun? Siguro Bakit? po sa logistics, since parang sa supply chain aside, kasi if you're talking about China, malakas na yung logistics. So, Okay. marami na po yung like mas lower cost na yung pag-transport ng goods. So, yun po, siguro sa Philippines din, hindi pa strong yung logistics natin. Kaya expensive pa rin magdala ng products from north to south or back and forth. Tanong ko lang, do you have a data about the average age ng farmers ngayon? Yeah. So actually po, nag-change po kasi siya. So recent ko is 50 to 60 years old yung average age. Opo. And sa Cagayan, and recently sa Cagayan de Oro is, I think nag-decrease siya to 49. So ayun na Okay, reach. bumaba. Okay. Bumaba. At ng 1 year sa 50. So pero ano na siya, like, I'm not sure if ano pa yung trend, pero I think it's a good start na rin na yung data. Is it part of your advocacy to bring down the average age of farmer? Yeah, definitely po. Kasi, di ba, it's the future of food security. If wala nang gusto magtanim, no, sino na magpapakain sa atin? Yes. So, isa po kasi ng halimbawa is, di ba, palagi tayong import ng import. So, actually din po, yung data is 70% of everything sa Philippines is imports, then 30% is tayo export. So, for example po is, may pandemic ulit, no, mag-lockdown, so yung economy is mag-close. So wala nang goods na makakapasok, makakalabas. Di ba? Sinong magpapakain sa atin? Wala tayong makukuha na import. So if walang import, then wala tayong na-produce na food. Kasi nga, if for example, Vietnam mag-lockdown, di ba? Dapat nila i-prioritize yung self nila. I-prioritize people nila. So yun, parang ano po siya. May case po kasi dito sa Cagayan de Oro na nakalimutan ko yung details, pero yung pag-lockdown ng pandemic is yung borders, sinara din. Pero on the same day na lift up yun, wala din kasi nakita ng mga people ba, uy, delikado. If like mag-close yung borders ng Cagayan ng Bukidnon. So parang the same day is tinanggal din yung so parang delikado po siya na sa I'd like to din po data comparing Vietnam and Philippines. So Vietnam, they have a population of 100 million. And yung agricultural workforce po nila is around mga 30 to 40 million people in the agriculture workforce. If I'm not mistaken, mga 20 to 40, ganyan. Sa Philippines naman po is we have a population of 120 million. Pero sa agriculture workforce natin is only 10 million. And nabawasan pa yung recent data, so siguro mga around 9 million na siguro. So, ano nakita mong factor doon? Ba't ang baba?
Siguro po is una yung climate change, hindi na sustainable mag-farm. Parang, uy, magtanim tayo, damage din naman ng bagyo, or like, marami po kasing factors. Meron din sa political na side, like, di ba, nagbibigay ng government ng mga tools, like mga machinery, ganyan. Pero parang, kung hindi ka kaalyado ng itong politician, hindi ka pagagamitin, ganyan, kasi dinistribute po yan sa co-op, sa mga co-ops. Siguro, marami po kasi factors, like siguro, yung COVID, ay yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ganyan. Ano po siya, hindi po siya natin matitignan na single na lens. Para kasi broad po kasi siya na like maraming factors na kaka-affect. And siguro, parang happy din po ako kasi may mga influencers, bagong mga next generation of influencers na nag-step up, katulad nila Celine Murillo. So, familiar po kani Celine Murillo, yung content niya is about forestry. Parang, po kasi yun, parang, they also contribute to nation building, to inspire the next generation na mag-follow sa kanila. Kasi yung green jobs today is po talaga, like, hindi siya attractive sa mga tao. And mahirap po siya na it's a systemic problem. So, marami siyang angle na dapat tingnan. Itong sa grant. So sa province is 100, regional is 300, No. national 500. These are all from the department, DA po. How about the ICT? So the ICT po is meron po sila ding startup grant fund. So it is equity free. So meaning po yung DA din po is equity free. Meaning na equity free is wala po na po kayong babayaran, like kayo na bahala sa grant. So the ICT is up to 1 million. So equity free din. And si DOST, meron din silang startup grant fund na kanilang own version, which is up to 5 million equity free. So yung issue po ay hindi siya issue. Yung challenge po kasi as student startups or fresh grad startups, requirement nila is at least 1 year yung SEC registration. So, di ba, saan po kayo makahanap ng student na may 1 year na SEC, fresh out of college? SEC na. Di ba, yun po yung manghirap. Pero I join mga, yung Triple Helix, yung government, academy, and industry. If nag-meet yung tatlo, nag-meet yung tatlo, present ako doon. Not always, pero I try myself to be present para po mag-raise ng concern na ganito, ganyan. If may mga ganap sa startup dito sa local, I try to be present para yung challenge ba sa student startup na ito po yung challenge. Sana may may other version kayo ng programs na for students talaga. And meron naman po, for example, yung siguro sa collaboration ng DOST and PhilDev, may sila, parang yung STTP, yung Student Entrepreneurship Training Program ata. So, meron po silang para siyang incubation, startup incubation for students. And I'm not sure if my grant, pero at least, po ba, like, mag-start na ma-expose yung mga students to Kasi, I believe po, startups is also a good way for nation building. Kasi nga, di ba, startups is design thinking, finding a solution to a problem. So, if we could have many students or many people all around the country looking for local problems, mga grassroots na problems, they can make grassroots solutions. So, in a way, para po siyang for nation building, like, we can find po siya ba, like, mas localized yung solutions na magagawa po natin, mas robust yung ecosystem. Yun po yung vision ko for sa startups, for nation building. Yes. Doon sa hindi ka ba umabot sa PSC, Philippine Startup Challenge? Hindi ko po parang that time is hindi po ako na-aware na meron pala, parang after na pag-graduate ko, meron para ganyan. Pero po, actually yung sa 2023 na Philippine Startup Challenge is na I also worked on, nanalo po sila ng top 5 out of 600 entries, yung Team iWay. So actually, nag-collab din po kami noon, parang sa shoutout din kina Lionel at kina Rafi tsaka Alvia. So bali, kasi nag-graduate na po ako, di ba, yung Philippine Startup Challenge.
Highway sila Leonel ba yun? Silang Junel. Leonel 14. 14, oh. Okay, sige. Kasi ano po, parang nag-graduate na po ako kasi student, di ba, for students yung startup challenge. Pero nag-collab din kami. Hindi collab, like we work on talaga sa video, sa sa mga graphics, sa parang demo. Yun po yung I also took part sa And also just this year din recently, kasali sila sa top 10 out of 729 entries ba yun, yung Team Zeus. So naging mentor din po ako sa kanila. So in a way parang I took part din sa Philippine Startup Challenge pero hindi na directly as ang contestant. Yeah, to share with you, last year nga ba, no? 2023, 2022, I was there at Iligan City. Yes, we visited the MSU, MSU IIT, and the IDEA incubation. Yeah, nagpunta kasi dyan. Kasi I am from the local government unit. I am the ICT division head. So we are part of the delegates of the DILG SGLG. DILG Galing Pook, wherein we benchmark various cities. Okay. And I think imitate their good practices. And since nakita namin is si Iligan City, like Cagayan de Oro, they are into ICT field. So pumunta kami doon kila Mayor Xiao. Mayor Xiao. Then, yun nga, kasama namin sila Leonel. Sila yung naging tourist guide namin dyan. Kaya si Leonel, shout out Leonel, no? Interview ko na si Dennis. Kaya no, di ba? Yan, so si Leonel naging yan, ganito rin. Nag-usap about tech. Kasi information systems yata siya. Bachelor of Information Systems. Comaps. Tapos yan, nag-master siya ngayon, di ba? Opo. Ayan, so, di ba? Sa sunod, pupunta ako niya Cagayan de Oro. Sige. Well, actually po is na-inspire din ako ni Lionel kasi po sa talaga siya, community building ba? So, parang nag-meet kami, then, ka-vibes. So, ngayon is, we also help nurture mga startups din po ba sa IIT, sa MSU. Yeah. So, ito kanina nabanggit mo, yung tama din naman sa computer engineering, to see is to believe, especially in the field of agri-tech. Hardware po kasi siya, po. Pero doon tayo sa software side, hindi mo ba hilig yung software side? Actually is, nung like OJT namin, kasi parang I took a different path from everyone kasi sa OJT season namin during undergrad is madali lang nakahanap yung mga kaklase ko ng OJT. Parang referral or like may nag-reach out sa university, ganyan. Ako po is I applied siguro mga 50 companies, no. And I got into mga interviews, mga job, mga intern interviews. Then I think nakakuha ko ng mga siguro 5 interview. Then pero during that time is while 2 weeks into kasi summer po kasi yon. Well, 2 weeks na nag-OJT yung mga kasama ko, ako wala pa. So I have no choice kundi maghanap na lang ng mas madali. So may nahanap din po akong local software company. Maganda din naman po siya dito lang sa amin sa Cagayan de Oro. So face to face siya. And yeah, nag-dive parang doon po is like nag-dive ako into web development. So parang na-learn parang for me is naka-deploy ako ng mga CRUD system na parang umabot ako sa point na parang nag-gets ko na yung whole gist ng software development. So parang for me it's not my cup of tea. Parang po siya, like gusto ko kasi parang into hardware, parang siya. Basta yun po, parang na-explore ko rin yung you can see my GitHub, parang yun lang talaga yung experience ko with software development, no. Parang parang at first masaya siya, parang it's fun. Pero parang nakita ko yung gist, yung like overall po ba, like overview or like para siyang na how the system works po ba is parang okay, ito parang so parang na-imagine ko na yung siguro how you scale it up. And that's why parang siguro hindi siya na bored.
ano lang, like, it's not my cup of tea lang. Yun. Okay. Pero ano, hindi mo na try sa network? Cisco? Ano, networking. So, ano, actually, ano po, yeah, sa amin po kasi is nag-sponsor yung Huawei. So, iba yung gamit namin, ENSP. Pero nag-iba din ako, nag-Cisco ako. Then, ano po, yeah, kasi yung networking po kasi is parang first step, parang for me, first step siya sa cybersecurity. And Yes, yes. I mentioned last time, di ba, na-inspire din ako sa senior namin na into cybersecurity. Mm. Ano siya? Yeah, nag-enjoy din ako na time na yun. Parang wow, parang this is how computers talk to each other. Ay, ewan, hindi ko na patuloy. Parang ano, or na, ano po kasi, parang iba-iba yun yung ano ko, parang, ewan ko. Pero ano po siya, masaya naman po yung ano, networking. Pero ewan ko lang, hindi ko siya napatuloy. Parang, yun. Hindi ko po siya na-expand na skill set. Siguro in the future. Sige. So now let's not now talk about your venture today. Siguro. So can you tell us ano yung ideation phase yun at bakit yon and ano yung ginagawa ngayon ng Oo. system? So actually po sa if you can see sa social media namin, we aren't selling anything. Parang yun yung produce lang. Kasi bumalik po kasi kami sa R&D. So I'm sorry, I cannot disclose pa yung what we are working on right now. But ano po, Yeah, it's okay, it's okay. it basically focuses on community. So integrating education, community, agriculture, technology. Yeah. So ano po, yeah, mataas po yung na story kasi 'di ba pagka-graduate ko, like after a year after of graduating is wala po akong like stable income, so nag-take ako ng mga small gigs lang on the side. So parang I fell into deep depression. Yeah, I fell into deep depression because of startups. Joke lang. So ano po, pero timing din after like exactly na 1 year, kasi may nag-offer po ako sa maging speaker sa DevCon, sa Mindanao DevCon Summit. So doon po naging speaker ako. I talk about sa talk ko namin is I talk about our journey sa Fresco. I didn't pitch any product. And during that time po kasi is malapit na lunchtime, so marami ng tao lumalabas during my talk. And wala po talaga akong finish na product. And some angel doon nakinig siya sa talk ko, and miraculously hindi siya lumabas. So ano po siya, like na-amaze po siya, sabi niya kami daw yung favorite speaker out of the whole event. Then doon parang wala mo kami finish na product but it was understanding the problem, understanding that it is a systemic problem, how everything works. Parang enough na sa kanya to invest in our startup. So yun po yung story. Then Magkano yung ano? ano, Hindi. Okay, mukhang maganda-gandang ano yun medyo malaki po siya for medyo malaki. Dito sa Philippines or abroad? Ano po ba, Filipino po siya, Filipino. Filipino siya. Pero yung ano, yung sa kanina pinanood ko yung video ulit eh. No. Anong mga devices yung ginamit mo doon? Ay, yung sa thesis, ano po siya? Kasi nandito pa po, i-revive ko pa yung thesis ko rin. Gawin naming open source yung data. Okay, So, para maging ano po siya, scholars or students can also do research on our data. So, i-revive ko po siya yung thesis ko. And so, yung gamit po namin is, we use 12 cameras for the, paggawa ng yung TD model. Yeah. Okay. Dami Yung Yeah, 200 pesos? Yeah, 250 pesos per camera. So, ano po siya, nakakabit po siya para siyang zip line. So, ano po kasi yung sa video is naka-time lapse po yun. So, incremental po yung pag-take ng pictures. So, yung concept po doon is you're taking pictures na at every angle. So, kaya po incremental yung movement ng yung parang zip drone. So that way po is, kasi yun yung requirement para makagawa ka ng photogrammetry model. Bali, makuha mo yung
makuha mo yung mga maraming mga angles. So kaya yung yung placement ng cameras din is para siyang dome, in a way, para siyang dome. So parang ganyan, kuha lahat ng angles. So sa isang batch po, may around 500, more or less 500 photos per batch. So yung photos na yon is i-process siya. Parang marami na po available. Ngayon is marami nang available no to process this mga 3D na mga makakuha ka ng mga point cloud or yung 3D itself. Then lang po, like i-extract mo yung tanim, then pwede na makalculate yung volume. So yun yung ginawa namin. Tsaka also we also manually ko rin na measure yung yung tanim. So isa-isa. So parang yun yung ang tawag nito, yun yung real data or yung real world data or actual data. So yung volume po kasi na makuha sa software is it is only a representation. So pero yung representation data is naman siya, related may correlation naman siya sa actual data. So magawan mo siya ng mathematical model na para siyang if may data ka sa 3D model na volume, makakalculate mo na yung kung ano yung actual volume. So yun po yung ginawa namin sa sa project. Then also we added mga sensors, of course, mga sensors that affect plant growth, yung nutrient sensor, pH sensor, water temperature sensor, humidity, ambient temperature. Napakaraming sensor niyan. Opo, tsaka light intensity sensor. So sa light intensity sensor is like nakakabit din po siya sa zip zip na So at every kumukuha rin siya ng light intensity data on that specific area. So namamap up po talaga kung how the amount of sunlight na nakuha sa isang region ng ng research setting. So makita niyo po sa video if may isang gray area doon. So gray yung area kasi nasa tapat siya ng poste. So makikita niyo po sa sa video. So yun po yung and hindi po siya namin what do you call this? Kasi for agritech po kasi kailangan mo lang ng big data or lots amount of data. Pero siguro you need years of data para makagawa ka ng mga prediction sa So yung sa thesis ko po is hindi covered yung yung factors that affect plant growth. Parang yung ginawa ko lang na model is simple lang na model, if assuming stable lahat ng yung factors that affect plant growth. Yung volume lang yung yung coverage, parang mathematical model to calculate the volume of the plant. Kasi yun nga, hindi po siya, if makagawa lang hindi siya like practical or hindi pa siya reliable na data. Kasi one cropping cycle lang is not enough. Yes. It's not enough data to predict kung yung ng tanim. You need really lots of data. Marami pa rin considerations doon, no? Depende sa area, sa actual implementation. Yeah, and hindi ko kasi parang after thesis naging na burnout po kaya hindi ko na maintain yung system. Pero hopefully next month or siguro this month I'll work on it sa holidays. I-revive ko yung thesis, i-open source namin yung data para many can benefit from our data din. And din po, the Philippines is actually composed of pockets of microclimate. So yung model na nagawa namin dito or yung system namin dito does not necessarily mean na ito yung model sa ibang lugar. Kasi iba yung klima doon, iba yung altitude, iba yung temperature, iba po talaga. So yung agritech po, yun po yung challenge sa agritech, right? It's very localized, it's very it's not mahirap siya i-scale in a way. Kasi yun yung technology, yung data namin dito, does not necessarily mean na same din sa iba. So tama din naman, yun yung main concern din namin dito eh. If we are going to use various data, ang tanong is yung bang data na is same sa situation na meron kami. But if yes, you have the data but it's not verified na ito naman yung context of implementation.
Yung bang area ng Cagayan de Oro is same here sa Nueva Ecija, Opo. 'di ba? So now we are clear na yung talagang thesis mo is about volume lang, predicting the Oo. amount of produce Yeah. depending on the actual 3D visualization. Opo. Kung nakuha niya yung ganitong area nung leaves nung ano ba, lettuce ba yun? Lettuce po. Then we can predict that the total volume of your harvest will be these kilograms, this ganito. I think that's one of the na-hit mo naman, I think, yung kailangan na output ng thesis mo. Kasi, na-hit naman. di ba, meron naman tayong, considering that, tawag dito, normal yung iba't ibang nutrients, in consideration. Di ba? I think, yun talaga yung sa amin, sa part namin, yung kailangan din namin gawa ng paraan. Kasi, here in Nueva Ecija, we have different crops as well. We have the onions, the corns, the calamansi, no? And sometimes kapag ka nag-oversupply naman, yung mga produce namin is minsan itinatapon na lang. Hindi kasi namin ma-predict yung outcome, yung kung gaano karami. So I think yung idea mo is somehow could fix our problems here, not only here in Nueva Ecija, but in various LGUs in Central Luzon. I don't know if you are aware, nung pandemic, yung mga malaking kalabasa, itinatapon lang sa gilid ng kalsada kasi sobrang dami. Ngayon, if you're going to adapt your thesis, now we can predict the output of our produce in this particular season, then we can easily market those products to, for example, si Jollibee, I think, pwede mag-partners yung mga fast food chains sa amin. For example, we can produce this amount of corns, these amounts of onions, amounts of tomatoes. Parang sa ganun, yung mga farmers natin, can easily sell their products. Di ba? Unlike nung, for example, farmer ako, and just to sell my product, hanap ako ng middleman. Isa rin yun sa nagiging problema natin, di ba? Yung tatagain, for example, bibili ko ng piso per kilo, tapos pag binenta, 10 pesos per kilo. Di ba? What if we can predict the outcome and we have these partners through the technology that you have produced, that you have developed, and sa part namin, we have this platform, for example, online marketplace, or else, meron ka na rin built-in nun sa iyong hardware, then we can help our farmers not to, yung mga benta nila, hindi masasayang. Diba? I think that's one of the ideas that I think you and agri-tech entrepreneurs there to develop. No? Yung kasing napakaganda kasi nung may prediction ka using the data. And then, meron ka, ito na yung napipredict naming outcome nito. 10,000 red bags of onion, for example. Dali namin sa Bukid nun. Dali namin sa Cagayan de Oro. Diba? With the help of for example, DICT, yung exportation, yung local travel. I think, it's napaka-helpful nito sa ating mga farmers. So actually po yung thesis ko po is parang in the future, if magkakaroon pa ng more budget, gagawin po siyang like yung 'di ba yung existing system, ikabit siya sa isang rover na yung top niya is solar panel. So parang kasi yung application po ngayon is sa thesis ko is for hydroponic setup lang, like fix lang siya sa isang area. So if ma-install po siya sa isang rover na saka may solar panel yung itaas, kaya niya mag-roam around the farms na autonomously. Tsaka may GPS din, di ba? So pero po, siguro, it has the potential, to help farmers na hindi na masasayang yung produce nila. Pero, marami po talagang factors, like, for example, na mga middlemen, siguro, for sure, magiging po sila, blocker. Kasi, marami ding middleman na malaki na yung power nila sa isang area, sa isang province ba. So like, mahirap siya, political din siya na problem. Yes. So,
ano po siya. Pero we are ano din po, we are not stopping in looking for solutions no na ano na makaka-benefit sa farmer. Yun talaga yung mission namin. So, sorry po, ano po yung questions? Ano, wala po Doon ako. sa ano, doon sa may anong naitutulong sa inyo nung LGU diyan, DA? Ah, yun po yung Farmers Challenge. Then actually po is Meron ba sa local diyan? Meron mga grants yung local government niyo, Cagayan de Oro? ano po, may bagong ordinance po, startup ordinance. So, nakalimutan ko yung ano yung nasa ordinance. Pero yeah, meron pong ano tulong. Tsaka may TBI din po sa Cagayan de Oro sa yung CDO Bites. Video Bites. Yeah, na-incubate din po kami doon. Then ano po, actually yung na-discourage po kami nung ano, hindi kami pinapasok sa regional level sa yung Farmers Challenge. Kasi po sa provincial level is out of 70 na ano 70 entries dito sa Northern Mindanao, kami lang yung under sa digital agriculture na category. So like yung other entries no is ano sila, crop production, processing, ganyan. Kami lang talaga isa sa digital agriculture. And ewan ko po, nasa guidelines naman po na dapat may winner at least isa for each category. Pero sabi ng taga DTI na hindi kami ipaproceed sa regional level kasi hindi daw readily hindi commercializable yung product namin, which is true naman kasi yun yung factors na nga yung farmer population, yung aging farmer population tsaka yung economic status. In a way, tama naman siya, pero 'di ba we have to start somewhere din kasi technology is not mahirap po mag-develop ng technology. Siguro that time yung need ng talaga lang namin is for them to give us a chance siguro that time. Kasi yun parang simula doon hindi kami pinapasok sa regional level, parang naging downhill na yung direction namin eh. Kasi nag board exam na yung mga founders ko, then ako I was working on my thesis that time. So wala po, parang yun yung ano, yung may hugot din po kami. Ano yung ano, tingin mong future ng venture mo ngayon? So future po is What ano are your po, plans? yeah, 'di ba po I'm also into films. So we're so planning on integrating storytelling sa startup namin kasi po yung pinakamalaking problema talaga na nakita namin sa agriculture in the country is ano that empathy for agriculture really is at an all-time low. So like wala nang care ang mga tao. So that's why we will integrate storytelling. And siguro po we'll start a movement. Familiar po kayo sa yung solar punk na solar punk na trend. So solar punk is, combining technology and nature. So kasi yun po parang yeah, we will integrate storytelling. And our product also revolves around really community. And with that vision, ano naman nakita mong challenges to attain those storytelling sa iyong Oh. green sa iyong innovation, and as well with the ano yung huli mong sinabi sa community? Ano magiging problem nun nakikita doon? Siguro yung ano po, siguro problem is siguro po is parang ano lang po, may way naman po parang tinake into account na namin yun, yung sa politics na side, no. Pero siguro yung challenge is siguro maubusan ng runway. Kasi ano po, pero ano po, if ever maubusan kami ng runway, parang ano naman, parang we've also made connections na with the government, so we can apply for grants. Well, yung challenges siguro is for now kasi po is I'm in the state like positive parang I haven't looked into the like the worst case scenarios. So
siguro, Go lang ng go, parang ganun, ano? oh, gano'n lang. Like, I'm into the, na stage. Like, I'm closing myself, let's lock in. Like, I'm in full delusional mode. Yun po, ko yun. So, yeah, I'm sure maraming challenges. Pero, kasi with the help of the angel investor nga po, kasi with the help of his funding, yung co-founders ko is makaka-full time na talaga. Kasi 'di ba, maraming naabot si Fresco kahit like may malaking time na ako lang isa, how much more na if marami na kami nag full time. So Hindi pinaka-pressure pagka merong angel. Pressure, po siya like depende po siguro kasi yung angel po namin is like very open-minded, like sige, sabi niya, sige, if you'll fail, sige, okay lang. Like, po kasi siya, like, he banks on people, kaya nga nag-invest sa amin, hindi siya, kahit wala pa kaming product, wala pang product market fit, wala pang, hindi pa Validation, market validation. parang angel po talaga, angel na angel. Pero pressure po talaga kasi, yung yung investment is hindi mo naman pera yan, parang, Yes. yeah, it's his Parang money. nandun yung pressure eh. Yun yung pressure po, na how we need to make this work talaga. But yeah, parang in the next year, do you have any goal na sinet? Dapat this year is okay na yung storytelling ko. This year meron akong may produce. Meron ka bang timeline? Wala rin. Yeah, kasi gumawa kami ng business plan, ang pinasa namin sa kanya, ay ipapasa pa kasi we are finalizing. So around first quarter next year po is siguro doon namin within first quarter next year, we will launch our product. And during the first quarter is we also do parang door to door sa market research. So yung market research is hindi naman siya like it stops. Parang yung market research is continuous naman siya. So we will do parang preliminary na market research within the first quarter, and yeah, then launch within the first quarter then. And for the rest of the year is selling the product. Yun po. Like, studying the metrics, kung ano yung feedback ng mga people, yun. How about sa ano ang would you how would you encourage the young innovators like you or the computer engineering students or technologists out there na mag-advocate din sa agritech or agriculture? Siguro po for me kasi po marami po kasing factor din like yung upbringing kasi I'm only son of a single mother. So parang yung pag sa akin is very caring, ganyan. So parang doon na foster ko yung love for the country, for ganyan. Siguro po depende po siya sa kind of student na maabot yung message. Pero ang message sa academe din po, message sa academe is kasi I feel like my journey really started in high school. So mas maganda po talaga like i-target yung sa high school pa lang kasi di ba high school, pag enter mo ng college, may nakuha ka ng course. Compared sa if high school, aware ka na sa about entrepreneurship, you already fostered love for the country, parang mas intentional yung makuha mo na course sa college. Tsaka mag-align siya kung ano yung gusto mo na in the future. So, siguro for students, just yung yung chika namin ni Sir earlier na ay parang weirdo yung ko ba sir na parang be unique siguro, and don't box yourself kung ano yung nasa curriculum lang. Try to explore fields outside the curriculum. In my case during the pandemic din, nag-dive ako into digital marketing, so na-learn ko yung SEO, yung Facebook ads, Google ads. So parang the world is not yung world po kasi natin is hindi siya trap into one single subject. Ay parang kasi yung mga subjects po is for me gawa-gawa lang ng mga tao. For example, biology, physics, chemistry, gawa-gawa lang yan ng tao to label that specific bodies of knowledge. In reality, lahat ng bagay is connected.
So it is just one body of knowledge, which is what we are living right now. This is the universe. No, everything is really connected. So don't trap yourself in a single subject. So computer engineering, ito lang yung aralin ko. So try to explore, vast amounts of knowledge. Kasi ni-realize ko rin po in the long run na, may concept dito sa itong subject na pwede pala siyang, like, ito pala yung concept na madala mo sa isang body of knowledge. So, parang ma-broaden po yung mo. Kumbaga, parang siyang jack of all trades. Pero mas maganda po na may bagong quote po kasi yon, jack of all trades and a master of one. So yun, master yung isa, then try to learn many subjects. If Okay. Ito. Since mag-10 na rin, ito last question ko na lang din. Ano ang magiging advice mo sa mga estudyante ko na last sem na nila and meron pa rin sa kanila na walang thesis title? Ano ba ang way mo to na mag-create ng title, and how would you defend it? Anong preparation ang dapat nilang gawin? Anong advice mo sa kanila? Yun. So, if wala pa kawing ng title, siguro is look for problems within the community. For example, di ba po is yung area niyo is agricultural. So, they can, go to farmers, talk to them, ano po yung problems dito. Then, ano po muna, don't think of a solution. Parang po muna, understand the problem first, then you think of the solution. So, you put yourself, in their shoes. Hindi necessarily sa agriculture, no? Marami ding problems around na hindi na natin ma-realize ba. And siguro parang always be curious, no? Kasi if you are curious enough, you ask many questions ba na bakit ganito, bakit ganyan? And that way you can find mga problems, no, na that is only visible to you and other people don't see it as a problem. So yun, look for problems around in the local, and ayun po. Kaya ba yun? Mukhang marami kang pinaghugutan doon Yeah. So anyway, I think I have grasped your advocacy, no, in agriculture. And also nasa kwento mo kanina, you are only child, your only son. Parehas tayo. Only son din ako. And we both took engineering, computer engineering. Talaga na-notice niyo po sa social media lately na parang computer engineering is in a special na ba, kasi 'di ba yung course mo natin is combination of hardware and software. Yes. Nakikita ko isa sa yung mga nagte-trend na mga thesis sa social media, parang 70% of the time computer engineering. Tama. Na-notice niyo po yun? Yes. Yeah, yun yung trend na nakita ko sa diba? social media. Diba? Sa social media. Pero hindi mo talaga trip mag-software. Okay ka na doon sa hardware. Siguro po, nakita ko yun yung value ng software po eh. Pero I'll learn siguro, pero not learn everything. Parang learn as I go, kung ano yung need at the moment, yun yung i-learn ko. Kasi ma-overwhelm po kasi if like Latin mo lang, So lang, intentional lang with what I'm learning sa software na side. Okay. So I think marami natin na pag-usapan, pero hindi dito nagtatapos tong kwentuhan natin, ha? In the next year or next years, when yung ventures mo is maging successful, baka makakalimutan mo naman na kami. And anyway, just to tell you, nagpunta dyan, kilala ba si Sir Johnny Boydon? Sir Johnny Boydon, opo. Na-interview ka na ba nun? Opo, sa startup podcast. Sa startup podcast niya. Idol ko kasi kaya kinokopya ko lang siya eh. So anyway, malaki naman po yung impact niyo sa country para mapalaganap yung startup movement. So, yeah. Lang po, we are a community, lang po tayo. Parang we are working together naman po lahat tayo para para mas marami pang students din na magano ng startup. And also, since kilala mo si Lionel, sige, i-invite ko din si Lionel dito.
Opo. sa Tech Tribe, no? Tech Tribe. Opo. We are building a tribe of tech Yeah. leaders. Yeah. Di ba? Definitely. So yeah, I think that's good for tonight. Before we end this episode, mag-screenshot lang tayo and then itatag ko si Leonel. Sige po. Okay, ready? So Yun. Engineer Chavez, thank you very much, no, for allowing us to interview you, for giving us this opportunity. Hopefully, we wish you the best, and for the venture, magkaroon pa tayo ng more funders, Yeah. more angel investors. Yeah. For the benefit of not only ourselves, but for the benefit of our country and for the farmers. Yeah, definitely. Yeah. Para sa bayan. Para sa bayan, yes. Para sa bayan. So again, thank you very much, Engineer. See you again soon.